So ito pa guys, meron pang isang ito lang ng mga karaniwan tinatanong ng mga mga fancier eh. So tinatanong din nila, Sir Mike, ano ba yung ginagamot mo pagka yung kalapate parang yung tubig, malakas uminom ng tubig tapos pumapayat, nag-going light, ang basa niya ang dumi niya ay basa, ang basa niya ay dumi. Tapos karaniwan mga galing sa race, mga ganyan ng nila ganyan ng nagiging problema natin. So galing sa race minsan mga training, so pagbalik ng ibon may sakit na. So paalala ko lang lahat sa lahat, bago mag-training sa club, magbakuna 2 weeks before o 3 weeks before ng club training, magbakuna na tayo lahat. Kasi importante yung pagbabakuna, huwag niyong isa walang bahala. Kasi mauubos yung pinagpaguran nyo, mauubos din yung mga ibon nyo sa sakit. Tsaka kung maibubukod nyo yung mga ibon nyo na palipad, tsaka yung mga young bird ninyo na nandito, ibukod nyo kasi madalas tamaan ang mga young bird. So sobrang hina talaga ng immune system nila. Kaya yung madalas tamaan mga young bird. So, ito yung lagi. Ito rin, young bird din, yung laging tinatamaan nung parang basa yung dumi nila, mga ganun-ganon, at nag-going light. So, ang ginagamot ko dyan, ganito. So, tinapin ko na rito nakaraan para ma-remind lang o hindi rin kasi mahanap-hanap ng iba o nakakatamad din mag-search. So, ito, Amoxicillin. So yan, Amoxicillin lang yung pinapainom ko pagka ganyan. So guys, pagka nagbigay kayo nito at ganun yung dumi ng ibon ninyo, nagbibigay ako ng umaga. Guys, kung meron kayong alam na mas maganda, i-share nyo lang din dito sa baba para lahat na nakakaalam. So kung meron kayong mas magagandang mga gamot o may mga gamot dyan na magaganda para sa mga nag-going light o yung basahing dumi na yan, so i-share natin para lahat nakakaalam. So ako, ang ginagawa ko lang ganito, yung Amoxicillin. So sir, bakit ganyan? Puro mga ganyan na gamot na pinaggagawa ninyo. Kasi nga guys, ang sinasabi ko lagi, yung mga nasa probinsya kasi wala silang mga gamot na kagaya natin dito na nakakabili ng gamot na pangkalapati. So yung concern ko lagi, yung mga hindi nakaka-afford na bumili dito o lahat naman kasi lahat ng lugar merong mga poultry supply. So lahat sila merong ganito. So kaya yung mga ibang mga fancier na nandito sa Manila o kung abot pa ng mga gamot na mga pangkalapati, so pwede kayo bumili ng mga pangkalapati talaga. So yung ang sinasabi ko lagi, yung mga hindi nakaka-afford ng mga gamot na medyo mahal. So yung mga gamot na na pwedeng mabili kahit saan poultry supply, lalo na yung sinasabi ko nga yung mga nasa probinsya. So wala silang ganoon. So ano ba yung meron sila? Yung mga pangmanok, So yun lang yung ginagamit. So parehas lang ibon din yan. So yung mga matatalino dyan, baka meron kayong mga gamot na mas alam na mas magaling pa sa sinasabi ko. So i-comment nyo lang din guys. So lahat naman tayo willing matuto. Kung meron kayong gustong ituro, i-comment nyo lang dyan. Kung meron mas maganda pa dito sa sinasabi ko, mas maganda, mas mura, mas madaling gawin, i-comment nyo lang guys. Lahat naman yan. Ako naman, madali akong pag nakita ko na okay yung talagang sinusunod ko naman kahit kaninong payo. So ako, ito lang ginagawa ko, ito rin yung pinapayo ko. Dahil ito yung subuko na at proven sa akin. So Sir Mike, paano mo ginagamit yan, yung Amoxicillin na yan? So kung kaya yung pagka hindi na natunawan yung ibon yun, mas maraming buto, kung kaya yung pasukahin nyo kasi hindi na talaga matutunaw yun, mahihirapan silang ilabas yun. So ang gagawin kung wala nang laman yung tiyan niya, so bibigyan nyo lang ng Amoxicillin sa tubig. So pag inom nila, pag isang inom na ganon, tapos na siya uminom, tapos okay na yun, tanggal na lahat ng tubig, tanggal na lahat yung merong yung Amoxicillin. So hapon na uli siya iinom. Kasi yung mga ganyan, matakaw sa tubig yung mga yan. So pagka binigyan mo ng tubig yan, talagang may ipon na malaki yung nila, yung butchi nila. So sakto lang yung inom nila, tapos sakto na yung magagamit nila pang hanggang hanggang maghapon. So hapon na uli siya kakain, iinom pala. Tapos yung ganun ulit, hapon uli na may ganito, may Amoxicillin. So yung pag-inom niya uli, tanggal uli ang tubig, wala uli lahat. So ano naman yung binibigay na pagkain? So binibigay ko lang pagkain, pellet.
yung madaling matunaw, pellet o chick booster. Pero wag nyo silang bibigyan ng marami. Talagang konti lang, yung malamanan lang talaga yung ano nila, yung sikmura nila. Wag nyo silang bibigyan kasi may hirapan talaga sila tumunaw. Kahit pellet pa yan, makikita nyo malaki yung butchi nila dahil nga mahirapan silang tumunaw. So kailangan konting-konti lang, malamanan lang talaga yung tiyan nila ng pellet. So yun lang yung ginagawa ko sa pagdating sa mga ganon. So ang gamutan naman yan 5 to 7 days. Yung iba mga 5 days lang gumagaling na sila. So guys, susunod topic natin uli yung mga yung ibang mga gamot. Ito naman lang, pabalik-balik lang para dun sa mga hindi rin nakakaalam o nakakalimutan o hindi pa rin talaga nakakaalam. So yung guys, kung yung ibon nyo wet yung droppings nila o basahin droppings nila, huwag nyo pakainin ng buto, bigyan nyo ng amoxicillin, umaga tsaka hapon lang sila iinom, tapos ang pagkain ay konting-konting pellet lang o chick booster, huwag buto kasi hindi talaga matutunawan. So guys, sana mayroon yung mga newbie dyan, sana mayroon kayong nakuha, napulot na sa mga vlog ko na kahit konting kaalaman. So marami pa tayong matututunan sa mga magsishare ng mga video na magsishare ng kaalaman dyan sa comment box. Basa-basa lang kayo, basa-basa lang tayo. So good luck sa race guys!